Naranasan nyo na ba yung maging mag-isa? Yung walang naghahanap sa'yo. Yung walang magsasayang ng oras para mag-alala na nawawala ka. Ganyan ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung umaga ba ngayon o gabi. Basta ang nasa isip ko lang ay makatakas dito. Pero kung makatakas man ako ay saan ako pupunta? Sirang-sira na ang buhay ko at wala akong pupuntahan kung makawala man ako. It's been a week nang dalhin niya kaming tatlo dito at gawin kaming parang mga baboy na kahit anong oras ay pwede niyang katayin. Masaya kaming tatlo ni na Jenny at Ana noon. Pero nang kunin niya kami ay instant impyerno ang buhay namin. Sana kung nakinig sa akin si na Jenny at hindi kami pumunta sa club na yon, ay siguro natutulog kami ngayon ng mahimbing. Kung naniwala lang talaga sila sa akin, di sana ay hindi namin nararanasan ang impyerno na ito. Pumunta na kasi tayo sa club ni Mama G. Mataas daw magbigay yung girl. Naaalala kong pagpupumilit sa akin ni Jenny. Ang kulit mo naman. Pagtitiisan ko na lang yung bar ni ate yan kaysa dyan. Mataas nga magbigay pero baka paglabas ko buntis na ako. Pagbibiro ko sa kanilang dalawa. Di ba Melanie, papadalhan mo pamilya mo sa susunod na linggo? Sumama ka na kasi sa amin para dumagdag yung ipapadala mo. Pagpumilit na sabi sa akin ni Ana ng oras na yon. Mamaya hindi pala safe dyan. Huwag kayo magpabulag sa pera. Puro pera ka nga. Hangal naman ng kaluluwa mo. Huwag na kasi kayo pumunta. Ang sama ng feeling ko sa club na yan eh. Muli kong pagtanggi. Chill be. Kapag wala na sa kontrol ang nangyayari sa loob ay aalis na tayo, okay? At saka tignan mo yung naiipon mong pera na ipapadala mo. 500 pesos pa lang. Pigil na tawa ni Jenny nang sabihin niya yon. Tinignan ko ang pera na nasa box at 500 nga lang ang laman. Wala namang nawawala kung sasama ako, di ba? Pero nagkamali ako sa desisyon ko na yon. Ngayon ay nakatali ako sa higaan dahil sa desisyon ko na yon. Puro sugat ang braso ko at binti dahil sa pagsama ko sa kanila. Tanggal ang mga kuko ko sa daliri dahil sa buwisit na club na yon. Nabulabog ang katahimikan nang biglang bumukas ang pinto. Hindi ko na tinignan pa kung sino ang papasok dahil alam kong siya yon. Lumapit ang mga yapak hanggang sa may bigla na lang humila sa buhok ko at iniangat ang aking ulo. Doon ay tumambad ang mukha niya. Parehas lang kami ng tangkad pero sa kalagayan ko ngayon ay siya ang nakalalamang. Suot niya ulit ang paborito niyang maskara na mukha ng isang bata at umiiyak. Gawa ito sa wax kaya medyo distorted ang mga mata nito at bibig. Handa ka na ba? Alam mo ba kung anong oras na? Wika niya sa akin. Malaki ang boses niya at nakakatakot. Pero may isa akong napansin sa kanya. Gumagamit siya ng isang voice changer para maikubli ang totoo niyang boses. Isa ito sa naging clue ko na baka kakilala namin siya. Kaya takot siyang ipakita ang totoo niyang boses. It's playtime. Mahina akong sambit sa kanya. Very good. Yun lang ang tangi niyang nasabi at marahas na tinanggal ang tali sa aking mga kamay. Hinawakan niya ang buhok ko at kinaladkad ako palabas ng kwarto. Pinipilit kong tiisin ang sakit kasi alam ko na kapag pumalag ako ay baka patayin na niya ako. Tumigil kami sa isang kwarto at hawak-hawak niya pa rin ang buhok ko. Kinuha niya ang isang susi at binuksan ang kwarto.
Binuksan niya ang pinto at kinaladkad ako papasok. Tumambad doon sa akin ang nakakaawa na itsura ni Jenny at Ana. Si Jenny ay may kung ano-anong guhit sa katawan na dumudugo. Si Ana naman ay kulang ang ilang mga daliri sa paa at tanggal na ang kilay niya. Tinabi ako ni Crybaby sa gilid ni Ana. Biglang napaigtad ang dalawa nang bumukas ang mga ilaw. Nakakaawa sila dahil nakatulog na sila sa sakit at nagising na dama pa rin ang sakit. Alam niyo ba kung ano ang laro natin ngayon? Tanong ni Crybaby sabay lumuhod sa gilid ko. Takot na lumayo sina Jenny at Ana sa akin. Marahil ay natatakot sila na madikit muli sa baliw na ito. Subalit, hindi ako magpapatinag. Hindi ko dapat siya katakutan. Pakawalan mo na kasi kami. Wala naman kaming ginawa sa'yo. Sigaw ni Jenny at biglang humagulgol. Tumahimik ka. Okay. Ang larong yan ay pinamagatang $1 million question. Magtatanong ako at isa sa inyo ang sasagot. Simple lang, di ba? Mas madali ito kaysa dun sa hide and seek na nilaro natin kahapon. By the way, sorry Ana, dahil nawalan ka ng 3 daliri. Nahanap kasi kita eh. Natatawa niyang sambit sa amin. Tahimik lang kami at walang naglalakas loob na kumibo. Kailangan lang namin sagutin ang tanong niya at tapos na. Tama nga ang sinabi ng mga taga Downtown Hill tungkol sa psychopath na ito. Hi Melanie. Maligayang bati sa akin ni Jan, isa sa mga nakatira sa apartment na ito. Hi. By the way, kalat ngayon sa town natin yung tungkol kay Crybaby. Sino ba siya? Tanong ko ng mga oras na yon. Biglang nagbago ang timpla ng mukha niya nang sabihin ko yon. Isa raw siyang killer na pumapatay ng mga taga rito. Noong last week siya nagsimula at 5 na agad ang napatay niya. Malalaman mo na andyan na raw siya kapag may tumutugtog na nursery rhyme at lalabas na siya na may suot na maskara. Paliwanag niya sa akin. Baka naman ay kriminal lang talaga yon at nangho-hold up. Baka gawa-gawa lang yan para balaan tayo. Natatawa kong sagot noon. Baka nga, pero mag-ingat kayo ng mga kaibigan mo. Kasi ang chismis ay ang target niya ay yung mga bagong lipat lang sa town. Eh di ba 2 weeks pa lang kayo dito? Pagbababala niya sa akin. Tinawanan ko lang siya ng oras na yon at tinignan kung nasaan kami. Nakakulong at naglalaro ng mga nakakatakot na laro. So ang unang tanong ay mapupunta kay Jenny. OMG, ang swerte mo. Masigla niyang wika at tumalon-talon. Humagulgol si Jenny sa sobrang takot na siya ang unang paglalaruan. Umiiyak siya at halata ang takot sa kanya. Okay, ang tanong ko ay kung bibigyan kita ng pagkakataon na makatakas, ay sino ang una mong ililigtas sa kanila? Si Ana o si Melanie? Tanong nito at tila gumuguhit sa hangin ng mga daliri. Hindi umimik si Jenny at patuloy sa pag-iyak. Kung ako sa kanya, ay pumili na lang siya kahit sino sa amin. Hindi na mahalaga kung ano ang dahilan niya para sa akin. Bibigyan kita ng 10 segundo. Napaigdad kami nang sabihin yon ni Crybaby. Pakawalan mo na kasi kami. Hindi namin sasabihin na sinaktan mo kami.
Biglang sigaw ni Ana. Napatigil sa paglakad-lakad si Crybaby at tumingin kay Ana. Kahit hindi ko kita ang mukha niya ay ramdam ko at alam ko na masama ang tingin niya. "Huwag mong sirain ang laro." Seryoso niyang banggit kay Ana. Inilabas niya ang isang malaking gunting. Hula ko ay ito ang ginagamit sa garden dahil sa laki nito. Lumapit siya kay Ana at hinawakan ng marahan ang buhok nito. "Di ba ang sabi ko, walang magsasalita kapag hindi kailangan?" Sigaw niya at marahas na kinuha ang kamay ni Ana. Kinuha ni Crybaby ang hinlalaki na daliri niya at inilagay sa pagitan ng gunting. "Kasalanan mo kung bakit ka nasasaktan." Sigaw niya at imbis na putulin ang buong daliri niya, ay ang bandang unahan kung nasaan nakalagay ang kuko ay pinutol niya. Isang malakas na sigawang bumalot sa buong lugar. Lumabas ang dugo mula sa hinlalaki ni Ana at kumalat yon. Sigaw siya ng sigaw at ramdam ko ang sakit na naramdaman niya. "Ito na ang sagot ko." Naagaw ang atensyon ni Crybaby dahil sa pagbulyaw ni Jenny. "Ang ililigtas ko ay si Ana. Siya kasi yung..." Naputol ang kanyang pagsasalita dahil sumabat si Crybaby. "Mali ka. Ang tamang sagot ay wala kang maililigtas. Dahil patay na kayo bago ko kayo pakakawalan." Sigaw ni Crybaby at tumatalon-talon habang pumapalakpak. "Dahil dyan ay may parusa ka." Sabik na sabik niyang anunsyo. Lumapit siya kay Jenny at madiin na hinawakan ng ulo niya. Halos bumaon na ang kanyang kuko sa mga pisngi ni Jenny. "Parang awa mo na. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pakawalan mo na ako." Humahagulgol sa pagmamakaawa si Jenny sa kanya. "Sandali. Pag-iisipan ko. Ayoko nga." Parang bata niyang tugon at mabilis na inilabas ang mas maliit na gunting. Normal lang ito at kulay pink na may design na mga bulaklak ang hawakan. "Hindi masakit ito." Narinig kong sambit niya kay Jenny. Mabilis niyang hinawakan ng kaliwang tenga ni Jenny. Akala ko ay tatanggalin niya ito ng buo. Pero hindi. Unti-unti niya yung ginuhit sa gitna. Hirap na hirap niya itong ginawa dahil na rin siguro sa liit ng gunting. Nagpakawala ng malakas na sigaw si Jenny. Nagpatuloy lang sa paggupit si Crybaby na tila ba isang cardboard ang ginugupit niya. Sa wakas ay tumigil na siya at binitawan na si Jenny. Napatingin ako sa tenga niya at hinati ito sa gitna. "Perfect!" Masayang sigaw ni Crybaby. Hindi na sumisigaw si Jenny at parang nahimatay na siya. Nakayuko lang ito at patuloy sa pagdugo ang tenga niya na kalahati na lamang. "Okay, tapos na ang laro natin." Mahinang tugon ni Crybaby. "Bakit hindi mo ko tinanong?" Galit na galit kong tanong sa kanya. Lumapit siya sa akin at lumuhod para magkaparehas kami ng tangkad. "Paborito kasi kita at lahat ng dapat paborito ay hindi dapat sinasaktan." Parang bata niyang tugon habang pinipisilang aking ilong. Tumayo na siya at binuksan ang pinto. Una niya akong pinakawalan at kinaladkad ako sa aking kwarto. Doon ay marahas niya akong itinali sa kama. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit.
ang makita kong nasasakta ng mga kaibigan ko o yung pagtrato niya sa akin na parang prinsesa habang ang mga kaibigan ko ay parang mga alalay. Gusto kong maramdaman ang sakit na nararamdaman nila. Gusto kong sumigaw dahil sa sakit na yon, pero andito ako at iniinda lamang ang ilang pasa at sugat. Maraming mali dito. Maling-mali na hindi niya ako pinapahirapan tulad ng pagpapahirap niya kina Jenny. At isa pa, gumugulo sa utak ko ang sinabi niya sa akin na ako ang paborito niya. Ano bang meron sa akin? Tumigil ang mga umiikot sa aking utak nang biglang bumukas ang pinto sa aking kwarto. Doon ay pumasok si Crybaby na hawak ang isang baso. "Inumin mo," utos niya sa akin. "At bakit naman?" Matapang kong sagot sa kanya. "Gusto mo nang makawala, di ba? Ngayon inumin mo yan at makakatulog ka. Paggising mo ay maglalaro tayo at masasagot na ang bumabagabag sa'yo." Panghihikayat niya. Pumayag ako na inumin ng tubig. Maya-maya ay bumigat ang talukap ng aking mga mata at ang sumunod ay kadiliman na. Nagising ako na nababalot ng ingay at tugtog ang aking paligid. Minulat ko ang aking mga mata at nakita ko ang aking sarili na hawak ang isang pole. Tinignan ko ang suot ko at nakakasuka ang itsura. Nakapanti lang ako at bra. Sa harap ko ay iba't ibang lalaki na punong-puno ng pagnanasa ang muka. "Sumayaw ka lang, girl." Mahinang bulong ni Jenny na nasa likod ko at sumasayaw din. "Ano? Wala ka pala eh." Bulyaw ng isang lalaki sa likod. Sumabay ang ilang lalaki at sumisigaw din sila. Tumayo na sila at umalis sa kani-kanilang upuan. Tumigil sa pagsasayaw si Ana at Jenny at dismayado na tumingin sa akin. "Magkakapera na sana tayo." Bumulyaw si Ana at bumalot yun sa buong paligid. Wala nang tao sa club at kaming tatlo lang. Habang naghihintay kami ay isang musika ang tumugtog. Nursery rhyme ito. Tumayo lahat ng balahibo ko dahil sa musika na yon. Isa lang ang ibig sabihin nun. Si Crybaby. Nanginginig naming inayos ang mga gamit at akmang lalabas na kami nang may masakit na tumutok sa balikat ko. Tumalikod ako at laking gulat ko nang nandoon na si Crybaby. Walang malay na rin si Ana at Jenny. "Welcome home," bulong sa akin ni Crybaby. At isang malakas na untog ang naramdaman ko. Nagising ako na pawis ang buo kong katawan. Napanaginipan ko na naman ang nangyari kung bakit kami nandito. Kung tinuloy ko ang pagsayaw ko ng oras na yon, ay baka wala na kami dito. Bigla na lang tumulo ang luha mula sa aking mga mata. Bago pa man ako humagulgol ay may napansin ako. Tanggal ang tali sa aking kamay at paa. Kakaibang saya ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Makakatakas na kami. Wala akong sinayang na oras at dahan-dahan na lumabas sa aking kwarto. Pumunta ako sa silid kung saan ginagawa namin palagi ang mga laro na gusto niya. Ngayon ay wala nang makikipaglaro sa kanya dahil makakatakas na kami at mamamatay siya sa kulungan. Marahan kong binuksan ang silid at tumambad sa akin ang mga walang malay na katawan ni Jenny at Ana. Nilapitan ko sila at hinawakan ng mga ulo nila. "Jenny, Ana,
Gumising kayo! Makakatakas na tayo! Masigla kong wika. Nagising na silang dalawa at nagulat sila. Marahil ay masyado nang tumatak sa utak nila si Crybaby at ang mga ginawa nito sa kanila. Paano ka nakatakas? Nauutal na sambit ni Ana. Hindi ko alam. Ang mahalaga ay makatakas tayo. Sagot ko. Nagtinginan sila sa isa't isa na para bang nag-uusap gamit ang kanilang mga utak. Tinanggal ko na ang kadena sa kanilang mga kamay at paa. Inalalayan kong tumayo si Ana dahil sumisigaw siya dahil sa mga daliri niya sa paa. Ang sinunod ko naman ay si Jenny at ngayon ay handa na kaming tatlong tumakas. Lumabas na kami ng silid at akbay-akbay ni Jenny si Ana. Nasa harapan ako at hawak ang isang kutsilyo at flashlight. Swerte tayo. Bukas ang pinto. Masaya kong sabi. Binuksan ko ito pero maliit lang ang buka nito. Pero kasya naman na para makalabas kami. Ang una kong pinalabas ay si Jenny. Papalabasin ko na sana si Ana. Pero bigla na lang sumulpot si Crybaby at hinawakan si Ana sa leeg. Ana! Sigaw ni Jenny sa labas. Kailangan ko siyang iligtas. Papatayin ko si Crybaby. Iyo ang huling laro, Melanie. Ang tawag dito ay habulan. Pero 3 lang dapat ang kasali. Kaya papatayin ko na ang malandi na ito. Wika niya. At bago pa man ako makakilos ay mabilis niyang inilabas ang isang kutsilyo. Hiniwa niya ang itaas na bahagi ng bibig ni Ana. Hinawakan ni Crybaby ang ngipin nito sa itaas at baba. Pinilit niya itong ibukas. Sigaw ng sigaw si Ana, pero napatigil siya nang isang lagatok ang nadinig sa buong paligid. Takbo, Jenny! Sigaw ko at mabilis na ipinagkasya ang sarili ko sa pinto. Tumakbo kami ni Jenny sa kakahuyan malapit sa bahay na ito. Umuulan kaya medyo madulas ang lupa. Lumingon ako at nakita kong sumusunod si Crybaby sa amin. Bilisan mo, Jenny! Takbo pa! Sigaw ko sa kanya at bigla na lang siyang nadapa sa putikang lupa. Kinabahan ako dahil pagkakataon na namin na makatakas ay mauudlot pa. Lumingon ako at nagulat ako dahil bigla na lang siyang sumulpot. Nahilo ako at isang kidlatang pinakawalan ng langit. Lumakas ang ulan. Umayos ang paningin ko at isang boses ang bumulong sa akin. Malalaman mo na. Bulong nito sa akin. Minulat ko ang mga mata ko at naguluhan ako dahil hawak ko ang isang kutsilyo at duguan ang aking kamay. Jenny! Sigaw ko at akmang tutulungan siya pero bigla siyang tumayo at tinapat sa akin ng isang gunting. Baliw ka na, Melanie. Baliw ka. Pinatay mo si Ana. Kinidnap mo kami. Pinagkatiwalaan ka namin pero ano? Sigaw sa akin ni Jenny. Anong pinagsasasabi mo? Tara na, umalis na tayo. At wala na si Crybaby. Pagkakataon na natin. Nakangiti kong wika sa kanya. Baliw ka na. Ikaw si Crybaby. Ikaw ang killer sa town namin. Tama nga ang sinabi sa akin ni Ana na dapat di ka namin kinaibigan. Pinasok mo kami sa maduming mundo. Tama nga siya na hindi dapat kami sumama sa club na yun. Sigaw niyang muli. Napatigil ako dahil sa sinabi niya.
napansin ko na hindi lang pala kutsilyo ang hawak ko. Isang maskara. Maskara ni Crybaby. Hindi yan totoo. Tinulungan ko kayo. Pinakawalan ko kayo. Pangangatwiran ko. Baliw ka. Baliw ka. Simula nang lumipat ka sa taon, ay nagsimula ang patayan. At ikaw ang main suspect. Inutusan kami na kaibiganin ka para makilala ka ng lubusan. Marami kang sakit. Sabi ng pulis ay may depresyon ka. Naghahalusinate ka. At isa pa ay takas ka sa mental. May double personality disorder ka. Pinatay mo ang pamilya mo. Sigaw niya sa akin. Bigla akong napatigil sa pagkilos at kakaibang pakiramdam ang pumasok sa akin. Tama ka nga. Ako nga si Crybaby. At ngayon mamamatay ka. Bigla na lamang lumabas yun sa bibig ko. Hindi ko na makontrol ang katawan ko at dumagan ako kay Jenny. Pinagsasaksak ko siya at wala siyang kalaban-laban. Puno ng dugo ang katawan ko dahil sa kanya. Ganito pala kapag mag-isa ka. Loneliness can create a monster. Ako ang halimaw na yon. At ngayon ay gusto ko pang maglaro. Ikaw, gusto mo bang makipaglaro sa akin? Mga kasandata, maraming salamat po sa pakikinig ng kwento natin ngayon. Sana po ay nagustuhan po ninyo. Para sa mas marami pa pong fiction horror stories, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Muli po, ako po si Mark, ang inyong lingkod at ang narrator sa channel na ito. Kita-kits po tayo sa mga susunod na kwento, mga kasandata. Maraming salamat po sa inyong lahat.